Professor, habang postpone ngayon yung BICAM and we don't know yet kung kailan talagang simula nito, anong dapat bantayan ng taong bayan, maging ng media sa pagbabalik ng BICAM deliberations? Well, I think nasettle na yung sa education and health and then itong big question sa DPWH. Pero ilang sektor pa lang ito sa budget natin. Admittedly, ito yung mga malalaking mga bahagi ng ating budget. Pero napakarami pang mga oportunidad para sa pork insertions. Again, gagamitin yung idea na it doesn't matter so much kung anong specific form ng pork, basta merong pork. So, lower yung flood control pero paano babawiin ng mga kongresista sa mga ibang ahensya ng gobyerno kung hindi na DPWH? So malaki pa yung sa DPWH pero sa ibang ahensya may opportunities pa rin para sa pork insertion. So yun yung kailangan nating bantayan habang gumugulong itong open BICAM. Oo, kumbaga dami pang ibang pwedeng paglagyan itong insertions nila. Pero ngayon that we have an open BICAM, ano pa ang pupwedeng gawin para mas maging, alam mo na, masabi nating transparent, no, yung tingin nating mga mamamayan dito sa ginagawa nilang pag-hear ng budget natin sa 2026? I think DJ Chacha, yung isa pang malaking sticking point na lalabas ay yung sa unprogrammed appropriations. Na tulad ng sinabi ko ay naging pangalawang budget siya essentially. Tapos I think binawasan ng Senado I think naging 174 billion na lang siya mula sa about 250 billion na originally pinropose ni Pangulong Marcos through the National Expenditure Program. So mas malapit na yun doon sa mga unprogrammed appropriations before the pandemic. So in that sense, maganda rin yun. Pero tandaan natin yung BICAM, diyan na naisingit yung diyan talaga lumobo yung unprogrammed appropriations din last year and in previous years. So ang malaking question mark ngayon ay paano ngayon magkakaroon din ba ng deadlock pagdating sa unprogrammed funds? Kasi yung mga senador ay gusto nila talagang bawasan natin to. Pero yung mga House lawmakers na marami din sa kanila nakinabang dito sa unprogrammed funds, di ba, yung sinabi ni Chair Mika Swansing na 107 billion ng unprogrammed funds na punta sa flood control at ang pera ginamit ay mula sa PDIC or the Philippine Deposit Insurance Corporation. Yes, oo. Ngayong taon na to may so nasaktan din yung mga House lawmakers doon. At kailangan nilang makita na meron pa rin silang bonus sa unprogrammed appropriations kung ganun sila kagahaman. Pero yung Senado ay gusto nilang bawasan. So I foresee na magkakaroon din ng deadlock pagdating dito sa unprogrammed funds. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!